Haridas Thakur at ang prostitute. Ang mga transcendental na katangian ni Haridas Thakur ay di mabilang at di maarok. Maaring maipahayag ang ilan sa mga ito, ngunit imposible ang mabilang lahat. Si Haridas Thakur ay ang pinagsamang inkarnasyon ni na Lord Brahma, Prahlad Maharaj at Mahatapa. Siya ay isang malapit na kasama ni Sri Chaitanya Mahaprabhu at kinikilalang namacharya ng Brahma Madhava Gaudiya Sampradaya. Si Srila Haridas Thakur ay sinilang sa nayon ng Buron na matatagpuan ngayon sa Bangladesh. Siya ay pinanganak sa isang pamilyang Muslim. Matapos niyang maipahamahagi ang nektar ng banal na pangalan sa lupang iyon, lumipat si Haridas Thakur sa Pulia, isang lugar na nasa tabi ng Ganges. Araw-araw, si Srila Haridas Thakur ay nagdarasal ng 300,000 banal na pangalan ni Lord Krishna sa harap ni Tulasi Devi nang walang palya. Lagi siyang nakalubog sa pagbibigkas ng banal na pangalan at para sa kanyang pangangailangang pisikal, humihingi siya ng pagkain sa bahay ng isang Brahmana. Napakalaki ng kanyang impluwensyang espiritual, kaya't sinasamba siya ng lahat ng taong nakapaligid. Ganito kalalim ang pagmamahal at pagsamba ni Srila Haridas Thakur sa banal na pangalan ng Panginoon. Di nagtagal, kumalit ang kanyang katanyagan at napag-usapan siya ng lahat bilang isang dakilang santo. Isang may-ari ng lupa na nagngangalang Ramachandra Khan, ang samindar ng distrito. Siya ay mainggitin sa mga Vaishnava at isang malaking ateista. Hindi niya matanggap na ganoong kalaking respetong ang binibigay kay Haridas Thakur, kaya't gumawa siya ng iba't ibang plano upang sirain ang dangal nito. Dahil hindi niya matagpuan ang anumang pagkakamali kay Haridas, gumawa siya ng masamang plano kasama ang mga lokal na prostitute. Inutusan niyang tuksuhin si Haridas at ilihis ito mula sa kanya mga panata ng austeridad. Sa mga prostitute na iyon, pinili nila ang isang babae na nagngangalang Hirabai. Siya ay napakaganda at tiwala sa sarili. Tiniyak niya kay Ramachandra Khan na maari niyang akitin ang isip ni Haridas Thakur at matatapos niya ang kanyang misyon sa loob ng 3 araw. Sinabi ni Ramachandra Khan sa prostitute, "Ang aking mga pulis ay sasama sa iyo upang makita kang kasama si Haridas Thakur. Kapag nakita nila kayo, agad kayong aarestuhin at dadalhin sa akin." Sumagot ang prostitute, "Hayaan niyo munang makipag-isa ako sa kanya. Sa ikalawang pagkakataon ay dadalhin ko na ang iyong mga pulis upang hulihin kami." Ayon sa plano, si Hirabai ay nagpunta sa kubo ni Srila Haridas Thakur na nakabihis ng kaakit-akit. Ipinakita niya ang ilang bahagi ng kanyang katawan at naupo sa pintuan ng kubo. Nagsalita ng matatamis na salita. Pinuri niya ang kagandahan at kabataan ni Haridas Thakur at sinabing gustong-gusto niyang makipag-isa sa kanya. Dagdag pa niya, kung hindi tutugon si Haridas sa kanyang nais, hindi na niya makakayang ipagpatuloy ang buhay. Narinig ni Haridas Thakur ang mga salita ni Hirabai at sinabing, "Tatanggapin kita, ngunit hintayin mong matapos ko ang pagbigkas ng aking mga regular na dasal. Hanggang sa oras na iyon, maupo ka at makinig sa banal na pangalan." Buong gabi siyang nagdasal at hindi tumitigil hanggat sumikat ang araw. Umalis si Hirabai ng bigo at iniulat ang nangyari kay Ramachandra Khan. Kinabukasan, bumalik si Hirabai sa kubo at muling sinabi niyang tiyak niyang matutokso si Haridas. Ngunit muli, sinabi ni Haridas na maghintay siya habang nagdarasal.
Sa ikatlong gabi, mas maaga siyang dumating. Ngunit habang nananatili siya sa piling ni Haridas Thakur, nagbago ang kanyang kalooban. Sa huli, isinuko niya ang sarili sa paanan ni Haridas Thakur, humingi ng tawad at inamin ang plano ni Ramachandra Khan. Tinanggap ni Haridas Thakur ang paghingi niya ng tawad at ginawa siyang disipulo. Sinabi ni Haridas Thakur kay Hirabai na ipamahagi ang kanyang mga arian sa mga Brahmana at bumalik upang mamuhay sa Krishna consciousness. Sinunod ni Hirabai ang lahat ng tagubilin. Nag-ahit siya ng ulo, nagsuot ng isang simpleng damit, at nagdasal ng Hare Krishna Mahamantra 300,000 beses araw-araw. Dahil sa kanyang bagong buhay, naging isang kilalang deboto si Hirabai at dinadalaw ng mga maraming Vaishnava. Ang tagpong ito ay patunay na ng kapangyarihan ng isang dalisay na deboto ng Panginoon. Si Srila Haridas Thakur ay isang huwaran ng habag dahil ipinapangaral niya ang banal na pangalan sa lahat, gumagalaw man o hindi, at pinalaya sila sa tanikala ng makamundong buhay. Si Chaitanya Mahaprabhu ay labis na nalulugod sa pagbibigay-pugay sa kanyang mga deboto, at si Haridas Thakur ang pinakatampok sa kanila. Haribol! Sundan pa natin ang mga susunod na mga pangyayari sa buhay ni Haridas Thakur.